ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes at 31 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. 4 na Pilipino sa Myanmar napaulat na nawawala matapos ang 7.7 magnitude na lindol. Pasada Balita. Mga questionableng pangalan sa confidential funds ni VP Sara na dagdagan pa. Pasada Balita. COMELEC nasa huling bahagi na ng paghahanda para sa May 12 elections. Pasada Balita. Mahigit 100 Pilipino sa UAE pinagkalooban ng Royal Clemency. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang na binayaran ng Pilipinas noong Enero bumaba. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, dagdag na mahigit 3,000 North Korean soldiers ipinadala sa Russia. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Women's Team tinapos ang 2025 FIBA Asia Cup 3x3 campaign sa ika-4 na pwesto. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, kahalagahan ng potassium sa katawan, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Glyza De Castro at RC Muñoz, malaki ang pasasalamat sa musika. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita, patuloy pang pinaghahanap ang 4 na overseas Filipino workers sa Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, 3 sa mga biktima ang hinihinalang nasa loob ng isang residential building nang gumuho ito. Ang 4 na Pilipinong nawawala, mga guro at mga office worker. Umaasa naman ang pamilya ng mga nawawalang OFW na buhay pa ang mga ito. Samantala, wala namang nakitalang Pilipinong nasaktan o namatay sa Thailand kung saan naramdaman din ang nasabing lindol. Nabatid na naitala ang lindol sa Central Myanmar noong Biyernes kung saan pumalo na sa mahigit 1,600 ang namatay. Pasada Balita. Itinanggi ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ang kumakalat na fake news na may 10 Pilipinong nasawi sa malakas na lindol sa naturang lugar. Batay sa inilabas na advisory ng Embahada, wala silang natatanggap na impormasyon hinggil sa o ng anumang Pilipino ang nasaktan o namatay dahil sa pagyanig. Patuloy na nakamonitor ang pamahalaan sa sitwasyon upang matulungan ang mga Pilipinong nagpapasaklolo o magpapasaklolo. Nanawagan din ang Philippine Embassy sa mga Pinoy sa Thailand na manatiling mapagmatyag, kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source at huwag magpakalat ng mga pekeng balita. Una nang idineklara ang Bangkok bilang isang emergency zone upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at dayuhang naninirahan sa lungsod matapos ang magnitude 7.7 na lindol. Pasada Balita. Posible namang umabot sa 50,000 katao ang mamamatay oras na tumama ang The Big One sa bansa. Ito ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol kasabay ng pagbibigay diin na batay sa kanilang pag-aaral.
Tinatayang nasa mahigit 33,000 katao ang mamamatay sa mismong lindol na posibleng tumama sa National Capital Region habang nasa 18,000 ang karagdagang mamamatay dahil naman sa sunog. Bukod pa niya rito, nakikita rin nilang aabot sa 12 o hanggang 13% ng mga residential building ang maapektuhan sa nasabing mga lugar. Paliwanag ng PVOX Director, bagamat imposibleng malaman ang eksaktong araw at oras ng pagtama nito hindi tulad ng bagyo, nakita nila ang posibilidad ng The Big One dahil sa banta ng West Valley Fault na nasa silangang bahagi ng Metro Manila. Ang tinatawag na The Big One ay ang 7.2 magnitude o nasa intensity 8 na lindol na nakikitang tatama sa NCR at mga kalapit na lugar. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, patuloy na umaabang listahan ng mga kahinahinalang pangalan na sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ito'y matapos ibunyag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang binansagang Team Grocery dahil hango ang mga bagong pangalan sa mga nabibiling produkto sa palengke o sa supermarket o sa grocery. Kabilang sa nasabing listahan sina Beverly Claire Pampano, mga isda lang, Miko Harina, panglamas ng harina, pwede, Patiting, burger yon, Ralph Joseph o Ralph Josh Bacon, hindi po yung pangalan ng brief, at Sala Kasim. Tulad ng mga naunang inilabas na pangalan, isiniwalat ni Congressman Ortega na walang record of birth, marriage o death ang mga ito sa Philippine Statistics Authority. Nauna nang lumutang ang mga kahinahinalang pangalan na tumanggap ng OVP confidential funds na hango naman sa mga brand ng chichirya at cellphone, uri ng prutas at iba pa. Pasada Balita. Nagsagawa muli ng tinatawag na Trusted Build ang Commission on Elections para sa mga automated accounting machine na gagamitin sa halalan sa Mayo. Ayon kay COMELEC Commissioner Nelson Celis, saksi ang mga kinatawan mula sa Miro Systems at mga grupong election watchdogs sa proseso ng Trusted Build. Layo nito na matiyak ang reliability, accuracy, transparency at security ng mga gagamiting automated counting machines para sa national at local elections. Tinisigap din ng COMELEC na makakuha ng certification para sa automated election system sa lalong madaling panahon. Pasada Balita. Bigay mapaalala na sa huling yugtuna ng paghahanda ang Commission on Elections para sa May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 70 hanggang 75% na ang kanilang kahandaan para sa 2025 midterm polls. Kasabay nito, tiniyak ni Chairman Garcia ang pagkakaroon ng maayos at credible na halalan. Gayunman, aminado ang poll body chief na marami pang dapat asikasuhin at mga gusot na dapat ayusin na may kinalaman sa nalalapit na eleksyon. Samantala, pinaalalahanan ni Garcia mga kandidato na planuhin ng maayos ang mga aktibidad na gagawin, partikular na ang mga motorcade upang maiwasan ang pagbigat nagdaloy ng trapiko. Pasada Balita. Indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan, kabalitaktakan. Yang tungkol na yan sa lokal na pangangampanya. Malaki lamang po ang question ko, Chairman Garcia, at sa lahat po ng mga taga-COMELEC. Yung po bang mga pangangampanya sa lokal, may pahintulot po ba na gamitin ang mga national road para isara? Or gamitin yung halos lahat or buong lane. Buong lane ng national road para sa pangangampanya. Tanong ko lang po yan, kailangan po kasing malaman natin gawa ng ang inyo pong lingkod nung bagay weekend siya, Sabado, kung di ako nagkakamali, Sabado or kahapon, Linggo, nagsagawa po kasi ng isang pangangampanya yung isang lokal na kandidato, actually kongresista sa aming area. At sinaklawan po ang halos buong lane ng national road. Doon gabi ginawa. Kaya lang, syempre, may preparasyon yun . Oo. Syempre, tanghali or hapon pa lang, pine-prepare na yung area, kaya sarado na yung halos buong lane. Ang natira, 1 or 2 lanes lamang na daanan ng mga sasakyan. Ang tanong, pwede po ba ito? Pinahihintulutan ba ito?
ang akin lamang po kasi, ang daming plaza, ang daming lugar na QC hindi yun national eh. road na Laki-laki pwedeng ng QC. gamitin. Laki ng Oo. QC. Di ba? At may Quezon City Circle Yes. na ginamit na nung mga lokal na kandidato nung nakaraang mga araw. So, kailangan po ba or pinahintulutan po ba na gamitin kahit na weekend, sabihin na nating weekend, ang national road na halos isara yung buong national road dahil sa pangangampanya ng isang partikular na politiko? Hindi lang sa QC yung natin dito. Dapat sa lahat. Pangkalahatan na Oo, ito. pangkalahatan. Kasi kung halimbawa, on a normal day, rush hour, problema mo na nga yan eh. Wala na nga obstruction sa mga kalsada, malinis yung kalsada, pero nagkaka-traffic pa rin. Kahit weekend. Oo. Eh yung ang problema kasi yung lansangang ika ngay isinara ninyo tapat mismo ng mga government institution na puntahan ng mga tao. National Road. At yung national road na yon, daanan talaga eh. Hindi mo masasabing pwedeng iwasan eh. Iiwasan mo, ang layo ng iikutan mo. Iiwasan mo, matatraffic ka kasi mas maliliit na yung kalsada. So ang tanong, Comelec, okay lang po ba na gamitin ang mga national road, ipasara para sa pangangampanya ng mga kandidato? Dapat magkaroon din ng traffic rerouting plan. Hindi. Paglabas Kuya, naman. walang problema sa ganun. Ang problema nga kasi, yung paglilipatan mo ng ibang daan, ang layo na. Oo. At syempre, pagka binarahan mo yung isang lugar, domino effect yan eh. Tatamaan mo, lahat doon dadaan. Di magkakaroon ng traffic. Di ba? O ngayon, sa akin namang mga kababayang botante, kung alam nyong kayo'y inabala at pinerwisyo nitong kandidatong ito, Aha. iboboto nyo pa ba? Bahala kayo dyan. Pasada Balita. Saludas ka talaga, Kuya Bro, ha? Samantala po naman, idineklara ng Bangsamoro Grand Mufti na ngayong araw ng Idil Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan kasunod ng pagpapakita ng buwan kahapon. Ayon kay Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Giyalani, isinagawa ng official moon sighting team na kanyang pinangunahan ang obserbasyon sa buwan. Mahalagang aspeto ng pagtukoy kung kailangan pagdiriwang ang Idil Fitr ang pagpapakita ng moon crescent na siya ring hudyat ng pagsisimula ng bagong lunar month ng Shawwal, ang ikasampung buwan ng Islamic lunar calendar. Nabatid na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 1 o bukas bilang regular holiday sa buong bansa dahil na rin sa Idil Fitr. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, pinagkalooban ng pardon o Royal Clemency ang mahigit 100 Pilipino sa United Arab Emirates o UAE. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaki ang pasasalamat niya kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dahil sa pagawad nito ng clemency sa 115 Pilipino. Ang hakbang na ginawa ng UAE leader ay nagpapakitaan niya ng commitment ng kanilang bansa sa aspeto ng humanitarian values. Binigyang din pa ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at UAE, gayon din ang respeto at kolaborasyon ng dalawang bansa. Idinagdag pa ni PBBM na ang makataong hakbang ng Emirati leader, ang nasabing bansa ay sumasalamin sa espesyal na pag-uugnayan o ugnayan ng Pilipinas at UAE, gayon din ang mainit na personal na pagkakaibigan at paggalang nila ni President Sheikh Mohammed. Pasada Balita. Kaisa naman ang Kamara sa nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa liderato ng United Arab Emirates sa pagbigay ng Royal Clemency sa 115 Pilipino kasabay ng Ramadan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isang makapangyarihang pagpapakita ng habagang nasabing hakbang na lalong magpapatibay sa ugnayan ng Pilipinas at UAE. Ipinarating ng House Speaker ang pasasalamat ng mababang kapulungan at ng buong sambayan ng Pilipino kina His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Pangulo ng UAE, at His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Pangalawang Pangulo at Punong Ministro ng UAE. Giit ng leader ng Kamara na hindi lamang nagdudulot ng ginhawa sa mga napalaya ang nasabing clemency, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa kanilang mga pamilya
na naghihintay sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Dagdag pa ni Speaker Romualdez na dapat magsilbing inspirasyon sa bawat isa ang ipinagkaloob na clemency upang piliin ang kapayapaan, kabutihan at habag, lalo na sa panahong ito ng spiritual reflection. Pasada Balita. Samantala, iginit ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian ang kahandaan o dapat na nakahanda ang bawat lokal na pamahalaan sa bansa sakali mang tumama ang malakas na lindol o tinatawag po na The Big One. Ito ayon kay Senador Gatchalian ay matapos ang magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar at Thailand. Aminado rin ang mababatas na hindi kakayanin ng national government kung ito lamang ang kikilos sakali mang tumama ang kalintulad na sakuna sa Pilipinas. Gusto kong bigyan yung responsibilidad ng lokal na pamahalaan dahil frontliner sila eh. Hindi kakayanin ito ng ating mga national government tulad ng NDREAM or ng Office of the Civil Defense. Importante na yung ating mga lokal na pamahalaan ay may kakayahan, may may gamit at merong pondo para kung ganitong massive talaga yung earthquake, sila yung unang re-responde at meron silang kakayahan. Binigyan din ng senador na bawat individual sa komunidad ay dapat maalam kung anong gagawin sakali mang maminsala ang anumang klase ng sakuna. Dapat tuloy-tuloy yung pagtitraining. Hindi lang trabaho ng gobyerno ang mag-save o magsalba ng mga kababayan natin kung mayroong baha, sunog o lindol. Importante tayo rin mismo marunong tayo umaksyon ng sarili natin. Yan po ang tinig ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sherwin Gatchalian sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ipatatawag ng Commission on Elections sa mga kandidatong hindi sumusunod sa tamang paglalagay ng campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpadala na sila ng mga sulat sa mga local candidate para alisin ang mga campaign materials na nakapaskil sa mga bawal na lugar. Sa oras na hindi sumunod ang mga lokal na kandidato, padadalhan ng show cause orders ang mga ito. Ayon sa COMELEC, hindi dapat lumagpas sa 8.5 pulgada ang lapad at 14 inches naman ang haba ng size ng printed materials para sa mga local candidate. Pinagbabawal din ang pagpapaskil ng campaign materials sa, makinig po kayong maigi ha, waiting shed, bangketa, poste ng kuryente at iba pang signboards na nasa public property. Pasada Balita. Muling binuksan ng Commission on Elections ang registration ng mga online campaign platforms. Dahil dito may pagkakataon pang makapagparehistro ng kanilang social media account sa mga kandidato o political parties na sasabak sa May 12 midterm elections. Inihayag ni COMELEC Task Force KKK sa halalan, Commissioner in Charge Nelson Celis na ginagawa na ang reopening ng registration period bunsod ng kaliwat ka ng panawagan mula sa mga stakeholders. Samantala, nagpaalala naman si COMELEC Chairman George Garcia sa mga kandidato ngayong midterm elections na ang electoral exercise ay hindi isandigmaan. Binigyan diin ni Garcia na sa kabila ng kompetisyon dapat manatili magkaibigan at magkakapatid ang magkakalaban. Sa halip-an niya na paghiwa-hiwalayin ang mga residente sa isang lugar ay dapat itong pagkaisahin. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, 4 katao ang napaulat na sugatan sa pamamaril sa Boso-Boso, Antipolo City dahil sa away kalsada o road rage. Batay sa ulat ng Antipolo City Police, nagkagit-gitan ang driver ng SUV at motorcycle rider na nauwi sa bugbugan at kanalaunan pagpapuputok ng baril ng suspect na driver ng SUV. Ayon sa inisyal na investigasyon, kabilang sa mga biktima ang isang alias Peter, 52 taong gulang na negosyante na tinamaan ng bala sa ulo. Alias Patrick, 22 taong gulang estudyante na may tama ng bala sa kanang braso. At isang alias David, 29 na taong gulang may tama ng bala sa kanang dibdib. Nahuli naman ng mga otoridad ang suspect na si alias Kenneth, 28 taong gulang na negosyante na nagtangkapang tumakas sa pinangyarihan ng insidente. Kaugnay nito, nanawagan si Lieutenant Colonel Ryan Lopez Manongdo
ang acting chief of police ng Antipolo City PNP sa mga testigo na makipag-ugnayan na sa kanila para sa ikinakasang investigasyon. Pasada Balita. With your indulgence lang Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan, hindi po biro ito Hindi po biro itong nag-viral video na ito. Napanood naman natin Oo. lahat eh. At maraming anggulo In fairness, dito, sa pagkakataong ito, magpapasalamat tayo dun sa mga netizen na kumuha ng video para makita yung iba't ibang At anggulo. in-upload agad. Oo, in-upload agad. Ang sa akin lang, malaki po ang latay nitong insidenteng ito sa mga kinaukulan. Una, sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan. Pangalawa, sa mga responsableng nagmamay-ari ng baril. Alright, hindi ko po kinakampihan dito yung nagmamaneho ng SUV, yung pinaka-suspect. Kasi kung titingnan nyo po doon sa unang anggulo, mukhang siya po yung pinagtulungan Diba? Kinuyog. Kinuyog. Pero just the same, yung nakita ko yung nakatak pala sa kanya yung baril Ibig sabihin, may intensyong talagang pumutok. Or yung may ibang anggulo kasi Malapitan nabugbog na siya, napunta sa gilid, mukhang tumakbo sa sasakyan at kinuha yung baril Oo. at ipinutok. Ang masaklap nun, unang-una, gun ban. Bakit kami dalang baril? Gusto ko rin malaman ng tunay na pangalan nito para matrace natin kung bakit siya ganun katapang. Oo. At may lumabas po kasi yung mga anggulo na malayo pa lang sa pinangyarihan ng pamamaril, nagkagit-gita na Pinatulan niya Oo. Di ba? Pinatulan niya yung motorcycle rider at yung manner ng pagmamaneho niya para talagang sabi nga nung ibang nakasaksi, parang naghahanap ng away. Nakita mo Kuyang, di ba? Nagsaswerve siya. Sinagsaserve siya, sinasakop niya maski yung kabilang linya para makabawi Kumakat pa. at mapitik niya yung nakagit-gitan niyang motorcycle rider. No, on the other hand, eto namang mga motorcycle rider, utang na loob. Huwag niyo naman pong, kumbagay, huwag naman po kayong gumawa ng hakbang na ikasasama rin ng lagay ninyo. Marami pala sila. Oo. Dinaan nila Hindi, sa dami. Ang problema Kuyang kasi, ang nangyayari sa ganyan, pag ang nakalaban ng nakagitgitan ng motorcycle rider, naka four-wheel, nagkukuyugan sila, nagkakampihan sila. No, hindi na, alam ba natin lahat ang punot dulo or hindi? Ang nangyari talagang kinuyog di ba? Ang sa akin lang, sa mga motorcycle rider, maging responsable naman po kayo sa pagmamaneho nyo. Huwag nyo pong ariin na inyo ang kalsada. Bigayan yan. Di ba? Dapat bigayan kayo. Responsibilidad ng naka four-wheel ang maayos at defense driving. Pero po kayong mga naka two wheels, mga motorcycle rider, o pagpalagay na natin, yung mga kuliglig, tsaka yung mga tricycle, responsibilidad nyo rin po na ayusin ang pagmamaneho nyo. Diba? Sabi nga ng mga pulis, sabi nga ng mga pulis, huwag nyong bigyan ng huwag nyong gawing mitya yung kabulastugan nyo sa pagmamaneho para magkaroon ng road rage, ng insidente ng road rage. Actually, diba? araw-araw marami tayong nakakasabay na ganyan, Kuyang. Alam mo naman. Pagpasensyahan nyo po hindi ko na po ilalayo. Nawawala po ang pinag-aralan ko sa totoo lang, kadalasan. Pagka nakaka-encounter po ako ng ganyan, hindi na ako lalayo. Kahabaan ng Commonwealth, Quezon City, baliwala po yung motorcycle dyan motorcycle lane. Hindi pinapansin. Hindi ho nila sinusunod yan. Marami pa rin po ang lumalabag dyan. Ang masaklap nito, may HPG, may nakamotor na pulis, May MMDA. may local traffic enforcer, kabilang po sa lumalabag dyan sa sa motorcycle lane na yan. Ang sa akin lamang po sa dinami-dami po ng batas natin at ordinansa, kung hindi naman po natin kayang ipatupad, bawas-bawasan na natin. Pwede naman. Kung hindi naman natin kayang ipatupad yung motorcycle lane na yan sa kabaan ng Commonwealth, tanggalin na ho yan. Pwede naman. Ganun din Di ba? Kasi ang nangyayari dyan, ang daming nagkakasala, ang daming umiinit ang ulo. Bakit? Kasi pagka ang mga motorsiklo, napadpad ang four-wheel drive sa motorcycle lane, kung makabusina kayo, kung minsan ginangaratan pa Parang, Tapos gaganunin yung side mirror mo. parang inagawan ng candy na diba? galit Pero kayo, pagka kayong lumabas ng motorcycle lane at nabusinahan kayo, galit kayo. Ay, nako. Diba? Ang sa akin lang, bigayan eto nga ang masaklap dyan Ang naka four-wheel drive, nagbabayad ng tax yan, road user's tax. Kayo, nagbabayad ba kayo?
Yun lang ang tanong. Ha? Oh, nagbabayad ho ba kayo? Yun lang, di ba? Oo, yun lang naman. Again, hindi ko po Hindi natin nilalahat ha. Oh, Hindi. marami lang, marami lang. Marami. Hindi ko po kinakampihan tong namaril na to ha, dahil laking latay nito sa aming mga responsabling nagmamay-ari ng baril eh. Ha? Sa totoo lang ha. Kaya lang, utang na loob, pakiusap po sa mga motorrider. Ha? Ayusin niyo po yung pagmamaneho niyo. Huwag niyong ikalang o iatang sa balikat namin ang responsibilidad para ingatan kayo sa pagmamaneho niyo ng pawarde-warde. Pasensya na ha. Pasada Balita. Speaking of krimen, Kuyang, eto na nga. Pagresolba sa impresyon na lumalala ang krimen sa bansa dahil sa mga balita at crime posts sa social media, nag-viral nga kahapon, tututukan na ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Binigyang diin ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang kahalagahan ng media at social media platforms sa paglalahad ng balita ukol sa mga nagaganap na kriminalidad sa bansa. Sa kabila ani General Marbil ng pagbaba sa 26.76% ng krimen sa buong Pilipinas noong January 1, 2025, nananatili pa ring alalahanin ang kaligtasan, bunsod na rin ng malawakang pagkalat ng mga content sa social media at iba pang platform na may kaugnayan sa mga nangyayaring krimen. Giit ng General, maaari kasi aniya itong magdulot ng mas matinding takot at pangamba sa publiko. Dahil dito nagbigay ng direktiba si General Marbil sa lahat ng police units upang paigtingin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad at ipabatid sa publiko ang mga ginagawa nilang hakbang ukol sa crime prevention at law enforcement effort. Hinikayat din ito ang mga police officer na maging proactive sa pagbabahagi ng kanilang mga naging achievements gaya ng mga matagumpay na operasyon at mga ipinatutupad na public safety initiatives. Makikita aniya sa crime data ng PNP na bumaba ang kriminalidad sa bansa, ngunit makikita naman sa mga balita at mga social media posts na maraming nagaganap na karumal-dumal na krimen sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dahil dito ani General Marbil, hindi maitatanggi na maaari itong magbigay ng impresyon na talagang lumalala at tumataas ang mga kaso ng krimen sa Pilipinas na isang realidad na dapat tanggapin at resolbahin sa pamamagitan ng pagiging proactive communicator at pagsasagawa ng mga responsible information sharing. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oras muna sa hudyat. 30 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada, balis at Drew Nasino. Pasada, balita. Sa pagkakataon po ito mga kabalitaktakan, as promised, tayo po'y pinagkalooban ng pagkakataong makakuha ng update at mga ikangay paglilinaw sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Ang binabanggit po namin ay walang dilit iba, kundi ang mismong kalihim ng health. Si Health Secretary Ted Herbosa. Secretary Herbosa, good morning po. Johnny Bañez. Apo, at Drew Nasino, live na po tayo. Opo, good morning po, Secretary. How are you, Sec? Mabuti naman, oo. Alright. On a Monday morning, unang-una sa lahat, nangyari yung malagim na pagyanig sa Myanmar at Thailand. Ang binabanggit po nila, anytime, huwag naman mangyari, posibleng maganap sa Pilipinas. Ang tanong, Secretary Herbosa, gaano po kahanda ang ating mga ospital at in particular ang Department of Health, if ever, huwag naman sana, mangyari itong ganito sa ating bansa, sir? Yes, actually matagal na tayong may plano ng the big one, ano? Hinihintay natin yung ganung kalakas, yung 7.7 na nangyari sa Myanmar at Thailand. At nag-drill tayo every July ng March din, earthquake drill. So kung paano mag-evacuate at properly
malagay sa laban sa kaligtasan at malagay sa kaligtasan ng mga pasyente. Tapos nagano rin tayo ng mga ospital, yung retrofitting, yung mga make sure na kung merong luma na maayos para hindi tayo magkaroon ng epekto sa malaking lindol. Yun nga pala, no, parang na-set aside natin na hindi lang pala dapat maging handa ang mga doktor, ang Department of Health, kundi maging prepared din yung mga gusali, partikular ang mga ospital. Correct. Opo. Oho. Alright, so ma-assured tayo, Secretary Herbosa, na talagang prepared ang mga tauhan health-wise at saka yung mga gusali natin. Tama Kaya po ba? ang tanong ko naman dyan, at saka Drew. marunong ba kayo mag-duck, cover, and hold? Ay, opo. Siyempre naman po. Praktisado kami dyan, Sec. Praktisado kami. Okay. Ayos na tayo. Alright. Ang sa akin lang kasi siguro pinakamaganda suggestion, Secretary Herbosa, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan, magsagawa ng drill lang hindi ina-anunsyo. Surprise drill, Oo, pwede. diba? Alam mo yun, para talagang makita natin yung kahandaan ng ating mga kababayan. Anyway, Yes, opo. On the other hand, may nga binabanggit. pala. Sec, Go ahead, speaking Kuya. of Hospital. Kuyang John, yung ospital, ano ba nangyari sa PGH? Bakit ho ba napuno? Secretary, go ahead po. Lagi naman puno ang PGH kagaya ng maraming emergency department ng Department of Health. Pero sila, dahil ang PGH, alam mo naman, puntahan ng mga pinaka-serious. So malamang maraming naka-ventilator na ubos yung kanilang oxygen ports. So pag ganun, pag may dinalang serious na pasyente sa PGH, baka mamatay pa kasi hindi mo makabit sa oxygen or sa ventilator. So yan, tulong-tulong kami. Nung nagsabi silang ganun, in-advise namin yung ibang pasyente, pumunta muna sa DOH hospitals. We have 17 dito sa Metro Manila, kaya maraming choice. Pangalawa, nakapag-ayos sila yung mga bakanting kama na ipasok nila. Minomonitor ko, mukhang baka in a few days mag-open na uli yung emergency department na yan. Actually, Sec Ted, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan, hindi lang naman ang PGH. Punta kang San Yes. Lazaro Yung iba pa, Hospital, Oo. East Avenue Medical, Philippine Heart Center. Jose Reyes, Oo. yan, yung mga napupunta. Kasi- Diyan nga nakatutok yung project kong bukas, bagong urgent care and ambulatory center. Kasi na-discover namin, 80% ng pumupunta sa ospital, ang gusto lang yung laboratory, ma-x-ray, ma-ultrasound. Opo. Pero hindi naman nila gusto ma-combine. So, naggawa kami nitong mga center na pwede magawa lahat ito, ma-decongest yung aming malaking ospital. May 46 na ako sa buong Pilipinas. Ang Department of Health meron ng mga bagong urgent care and ambulatory services center. Sec, ikaw, doktor ka rin naman, di ba? Tsaka alam naman natin na rose from the ranks ka. So, yung po bang mga kagaya niyan, yung alam natin na talagang takbuhan ng ating mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong mga kababayan. Pinipilahan talaga. Opo. Hindi po ba tayo pwedeng magkaroon ng parang satellite something, your extension of something ng ospital? Yun nga na po yung ba yung bukas. sinasabi nyo? Yun yung bukas. oo. Okay. Alright. Bukas, open Alright. siya from 6 a.m. to 10 p.m. Satellite. Kasi ang na-discover namin sa PGH, alam niyo ako dating director ng PGH Yes. Emergency. Bago ako naging Secretary of Health. Kaya talagang nakukuha ko yung mga pasyente. Pagdating ng alas 5, dadami yan, dagsa, after work. Tapos hanggang midnight, yung mga na-aksidente naman. Pagkatapos sa madaling araw, yung mga nakainom. Stabbing. nagsaksakan. Stabbing yun. So may cycle siya. Opo. So hindi naman ganun kabilis yung tinatawag namin throughput. Yung naasikaso mo, kailangan ma-confine. Kung minsan, puno pa yung ating Alright. hospital beds. Apo. So natetenga sila dyan sa emergency. Ang tawag namin border. Emergency department border. Kasi parang wala na siya dapat doon, pero wala pang kama sa loob. So doon Yun muna lang. siya nakatenga. Apo. Nakakabit sa oxygen, sa ventilator. Pagka naipon na yan na yung mangyayari. So, ang solusyon talaga, gumanda yung primary care system natin. Hindi ka kailangan pumunta sa emergency para magpatingin lang ng ubo, lagnat, sipon. Karamihan kasi ng kababayan natin, hindi makapag-absent sa trabaho. So, yun yung prinsipyo ng bukas center, no?
alas 6 ng umaga, bukas na siya, hanggang alas 10 ng gabi. So, nangyari yan sa DOH hospitals, Naging late medyo na. naramdaman ng mga hospital Okay. director na set up ng ganito, medyo lumuwag yung emergency Alright, department. apa. Sec, dahil yung project na yan, no, kailangan talaga ng manpower, sapat ho ba yung bilang ho ng mga doktor o mga nurses po, in general po, sa kabuuan na po, Secretary? Ang maganda sa Department of Health, nag-set up kami ng residency or training program ng family and community medicine. Ito dati ang nagpapatakbo ng aming mga outpatient department. Ito yung where people go lang. Itong grupo na to, itong departamento nito, ito rin ang nagpapatakbo ng bukas. So may doctors. Tapos may doctor din akong emergency medicine. Naman nagpapatakbo ng urgent care. So asahan po sa mga susunod na araw, Secretary Herbosa, na dahil sa pagbubukas niyang bukas, medyo luluwag ang ating mga government hospitals? Oo, para hindi ka na bukas pupunta sa ospital. At hindi ipagpapabukas. Huwag yung na sakit. ipagpabukas. Huwag na Ang inyong ipagpabukas, bukas pagpapa-check. pa. Opo. Oo. With regard naman sa dengue cases at saka doon sa mga malalapit na o kaugnay na sa karamdaman ng tag-init, kamusta naman ang preparasyon ng DOH, Secretary Herbosa? Ayun, no? So nakita namin yung 73% increase January, February Po. ng cases of dengue. Lalo na dito sa NCR, Calabar Zone, at iba pang lugar sa Pilipinas. May mga nagdeklara nga. So, nagdagdag kami ng kampanya, yung nadidig na ba yung 40? Taob, taktak, tuyo, takip. So, itataob mo, tataktakin yung laman na tubig, patutuyuin ng basahan, at tatakpan kung meron naman nakaipon na tubig. Ito ay para hindi dumami yung dengue na lamok, yung Aedes aegypti. Aha. Yun. Yung So nag-evolve ang na. control ng dengue, yung pag kumonti ang lamok, kukonti ang may dengue. So sa atin, yung pinamumugaran ng tubig, yung mga tumutulong tubo nga, nagkakaroon din ng pool of water, nagkakakiti-kiti din doon. So very important, yung mga leaking, maayos din kahit tag-init na. May mga leaking na tubig, tsaka yung mga iniipon. Usually basyo. Po. Basyo na botelya ng refillable water. Yun ang nakita ko nung umikot ako sa Batasan. Nakita ko yung mga sources ng pagpupugaran ng lamok. So, meron kaming 4 o'clock habit. Maglilinis ng alas 4 ng hapon. Magtataob, taktak, tuyo, at takip. Alright. Sa pagkakataon ito, ayon man namin sirain ng Lunes ng araw at umaga nyo, Secretary Ted, pero nasa inyo pong discretion kung sasagutin nyo o hindi at kung okay lang ba sa inyo. Kamusta na po yung controversial na photo op at yung reaksyon nyo sa panawagang resign? Sec. Ay, ako isang anti-tobacco advocate. Yung litrato, ni-refuse natin yan yung ating donation kasi bawal po magtanggap ng donation ang Department of Health sa tobacco industry. So, hindi ho sa amin dinonate yan. Right? So, malinaw, hindi sa DOH dinonate at anti-tobacco campaign ang paninindigan ng Secretary Herbosa. Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayo mensahe, Sec. Go ahead. Mga panawagan Well, niyo po ngayon, Sec. Lagi kong paalala sa ating mga kababayan, TED, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina para sa kalusugan. Naisigit pa talaga yun, ha? Bago. Talagang iba yung kalihim na ito. Iba to. Iba. Ang dami, ha? May bukas, may 40, at inihabol. Ted. Nasyak ako doon, Anyway, as always, maraming salamat sa pagkakataon at kami po'y umaasa na hindi po mawawala ang ikangay pagtitiwala nyo sa himpilang programang ito, Secretary Ted, sa mga pagkakataong kailangan namin ng paliwanag at update sa hanay naman po ng sektor ng kalusugan. Maraming salamat, Sec. Pwede bang humabol ng isa? Go ahead, sir. Go. Opo. Magpapadala po tayo ng Philippine Emergency Medical Assistance Team. Ito ay isang 25-man team na padadala natin. WHO classified siya. Papadala natin sa Myanmar po.
Nag-request sila okay, ng okay. medical assistance. Very So ito will be, hinihintay ko lang yung eroplano na magdadala ng equipment nila dito sa Manila. Kasi yung team na padadala, yung Eastern Visayas Medical Center. Hindi po donasyon yung aeroplano, Sected ha? Ay, hindi. Military. Sa Office of Civil Defense ang nag-arrange po. Alright. Kailan ho yan, Sec? Kailan? Anytime today, pag nadala na dito, I think tomorrow ang target to deploy the team. Very good. So, kung maayos lahat yan, we will be sending the emergency medical team. Parang ito rin yung isang team na pinadala natin ng Turkey. Alright. Okay. Lingkad naman yun. Abiyasa. Oo, tatlo Alright. na kasi ang ating Philippine Emergency Medical Team na WHO classified. Alright. There are only 52 in the world. Kasama Tatlo tayo. atin. Meron tayo tatlo. Ganun kagaling mga Pilipino. Hindi Correct. lang sa tennis magaling. Ah, Pati sa emergency. correct. Gamitin lang sa maayos. Magaling talaga tayo, Sec. Di ba? Oo, tama. Alright, thank you so much, Secretary Ted Herbosa. Good morning. God bless. Ingat po. Salamat God po, bless. Sec. Salamat. Salamat. Alright. Malinaw ha? Anti-tobacco at hindi po ang Department of Health ang tumanggap ng donasyon. Ibang agency Na, daw. alright, so ang dami niyang bago ha. Bukas, TED. 40 at saka yung TED. TED. Ano pa hanapin niyo? Wala na. Wala na. Paano? Paano hanapin niyo? Kay Sec Ted, eh. Naihabol eh, di ba? May- Meton eh, di ba? Iba, di ba? Iba. Anyway, again ha, yung po mga kabalitaktakan, si Health Secretary Teodoro Ted Herbosa po naman. Pasada Balita. Dr. Winner Contihino, oras mo na sa hudyat. 48 minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. Panyes at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng report. 3 gas station sa Bicol maharap na sa kaso dahil sa pag-imbak ng halos 40,000 litro ng illegal petroleum products. Ang kabuuan ng report mula kay Patrol 24, June Samson. 3 gas stations sa Bicol Region ang nakatakdang sampahan ng kaso makaraang nadiskubre sa illegal fuel operations ng Bureau of Customs na may nakaimbak silang illegal na 39,146 liters na petrolyo na katumbas ng halagang 2.6 million pesos. Batay sa random fuel testing na isinagawa ng BOC Enforcement and Security Service, katuwang ang Societe Generale de Surveillance Philippines ay napatunayan sa initial at sa confirmatory test na may mababa sa required compliance threshold ang naturang petrolyo na hinihinalang ginawa para makaiwas sa pagbabayad ng customs duties and taxes. Matapos ang operasyon ay agad na inisyuhan ng warrant of seizure and detention ang mga fuel products na nakaimbak sa 3 gasolinahan dahil sa paglabag sa DOF, BIR, BOC Joint Circular Number 001-2021 in relation to Section 148 ng Republic Act Number 8424 o yung National Internal Revenue Code as amended by Republic Act Number 10963 na nakasaad sa train law. Sinabi ng BOC na ito ay patuloy na hamon na kanilang hinaharap sa pagpapatupad ng fuel regulations. Patrol 24, June Samson para sa bilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kabila ng bumababang bilang ng krimen sa bansa, sinasabing nagkakaroon naman ng pangamba ang publiko dahil sa mga maling impormasyon na ipinapakalat sa social media. Ito naman ang inihayag ni House Assistant Majority Leader Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List habang tinutukoy
Ang opisyal na datos mula kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nagpapatunay ng pagbuti ng seguridad ng publiko sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, ang mga pagbabagong anya nasasapawan ng mga viral posts sa social media at madalas kulang sa konteksto o hindi totoo at nagpapalaganap ng takot at pag-aalala ng publiko. Sa datos ng PNP, bumaba ng 26.76% ang focus crimes mula 4,817 na kaso noong Enero hanggang Pebrero 14, 2024 patungo sa 3,528 na lamang kumpara sa kaparehong panahon ngayong taon. Kabilang sa mga tinatawag na focus crime ang pagnanakaw, theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at carnapping ng motorsiklo at sasakyan. Ayon din sa tala, ang panggagahasa ay may pinakamalaking pagbaba na umabot ng hanggang higit sa 50%. Pasada Balita. Samantala, umapela si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko na bantayan ang boto sa nalalapit na eleksyon. Ipinabot mismo ni Vice President Sara Duterte ang mensahe ng kanyang ama para sa mga Pilipino. Sinabi ni VP Sara na dapat tiyakin din ng mga Pilipino na tama ang magiging bilang ng mga boto para sa senatoriables dahil may mga individual na desperado at ang pandaraya na lamang ang naisip na paraan para manalo. Ay namin naman ng pangalawang Pangulo na hindi niya inaasahan na ang buong mundo ang magdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Nagpasalamat naman si VP Sara sa mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo na nagsagawa ng pagtitipon sa kaarawan ng kanyang ama. Pasada Balita. Ipinanawagan naman ni Senator Amy Marcos ang agarang pagpapauwi sa Pilipinas kay dating Pangulong Duterte at hayaan itong ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng husgadong Filipino. Ginawa ng presidential sister ang matapang na panawagan sa harap ng libo-libo kataong dumalo sa isang proclamation rally sa unang distrito ng Maynila. Ayon sa senador, mag-isa ngayon ang may sakit na former president sa dayuhang bansa pero naniniwala siyang nananatili itong malakas, matatag at matapang kagaya ng kanyang mga taga-suporta. Kasabay nito nanindigan ng super ate na mananatiling mas malakas ang kanyang tenga sa kalam ng sikmura ng sambayan ng Pilipino kaysa kaliwat ka ng bangayan sa politika habang papalapit ang midterm elections sa buwan ng Mayo. Matatanda ang tuluyan ng kumala si Senator Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos arestuhin ang kaibigang si dating Pangulong Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands. Pasada Balita. Nananatili pa rin sa kustodiya ng Qatar Police ang 19 sa 20 na arestong overseas Filipino workers matapos magsagawa ng political demonstration. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nakalaya ng isa sa mga nahuling OFW at nakausap ang ambasador sa Doha. Idinagdag pa ni Yusek De Vega na kanila nang sinusubukang mapalaya ang iba pang nalalabing Pinoy. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang Qatari Embassy na magbigay ng tulong sakaling masampahan ng kaso ang mga naarestong OFW. Iginit pa ng DFA o ipinaalala rin ng DFA na ipinagbabawal sa Qatar ang lahat ng uri ng political rally. Kaya't pinapayuhan ng embahada sa Qatar ang mga OFW na sumunod at igalang ang batas ng kanilang mga host country. Pasada Balita. Yun lang ang masaklap no? Dahil sa ako, wala namang masama kung ikay maging fan. Huwag lang naman maging panatiko. Iba na yun. Di ba? Kasi, kagaya niyan. Sinusuportahan natin ang dating Pangulo. Walang problema doon. Kaya lang, kung kayo po'y nasa ibayong dagat, alamin niyo po muna yung mga batas. Lalo Muslim country. Oo. Middle East yan Maraming bawal dyan. Yun yung magkatinginan ng lalaki at babae, di ba? May mga lugar na bawal, di ba? Iyon pa kayang magtipon-tipon kayong marami, di ba? Ang problema dyan, binabatikos nyo po ang kasalukuyang administrasyon. Bandang huli, sino po tutulong sa inyo dyan? Yun nga. Di ba? Administrasyon din. O ang tanong ko, paano pag hindi kayo tinulungan?
di lalo kayo magagalit. Ginawa nyo naman, decision yung sarili, di ba? At kung sakasakali, wag naman mawalan po kayo ng trabaho, mga OFW dyan. Sino pa rin ba? Pagbalik nyo rito, sino rin po ba kukup sa inyo? Di yung gobyernong inaaway ninyo. Di ba? So ang sa akin lang, walang problema sumuporta. Political man yan o whatever, o religion man yan. Wala pong problema. Kaya lang, isipin din po natin yung kasalukuyang kalagayan ninyo. At kung nasaan kayo, kung gagawa man po kayo ng hakbang. Huwag nating idaan sa bugso ng damdamin. Mag-isip kasi din tayo. Unang-una, pamilya nyo po at ang sarili ninyo. Pagdating sa dulot-dulo, sarili niyo rin lang naman ang tutulong sa inyo. Kilala ba kayo? Diba? Oo, diba? Sinusuportahan nyo? At kung may mga pangako sa inyo na ganito, ganyan, ganito, isipin nyo munang maigi kung talaga bang matutupad yung pangakong yan. Yaw. Diba? Alright. Tabayanan po ang napakagandang mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, the Edgard A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. At narito na po ang Lenten Food for Thought mula sa aming nag-iisang chairman, the Edgard A. Cabangon. Remember, the richest wealth is happiness, the strongest weapon is patience, the best security is faith, and the most effective tonic is laughter. And the best part, all of these are free. Think good, thank God, thank God. Have a great weekend ahead and God bless you. Yan po ang napaka-simple pero malamang Lenten Food for Thought ng aming nag-iisang chairman, the Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes at 31 sa buwan ng Marso 2025. Pasada Balita. Ulat na 10 Pilipino ang namatay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar at Thailand. Itinanggi ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand. Pasada Balita. Nadagdag na questionableng pangalan sa confidential funds ni VP Duterte, tinawag na Team Grocery ng isang mambabatas. Pasada Balita. Comelec, 70% ng handa para sa eleksyon sa Mayo. Pasada Balita. Royal Clemency, iginawad sa mahigit 100 Pilipino sa UAE. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang na binayaran ng Pilipinas noong Enero bumaba.
Pasada Balita. Balita sa ibang dagat, dagdag na mahigit 3,000 North Korean soldiers ipinadala na sa Russia. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Women's Team tinapos ang 2025 FIBA Asia Cup 3x3 campaign sa ika-4 na pwesto. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, kahalagahan ng potassium sa katawan, alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Glyza De Castro at RC Muñoz, malaking pasasalamat sa musika. Pasada Balita. Sa siyasa track record, ang mga miyembro ba ng TODA ay natulungan na rin ni Senator Bongo. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinatulang guilty ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity si Rwandan politician Jean-Paul Akayesu sa pagpatay sa 3 katao. Ito ang binigyang diin ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti matapos questionin ni VP Sara ang 181 items na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Conti, hinatulang guilty ng International Court si Akayesu sa pag-uutos na patayin ang 3 katao na bahagi ng malawakang pagpatay sa mga sibilyan na sinasabing aabot ng 2,000 katao. Natuklasan anya ng korte na ang nasabing pagpatay sa 3 sinasabing biktima bahagi ng malawakan o sistematikong pag-atake. Git pa ng nasabing abogado, hindi lamang sa bilang ng mga namatay nakabase ang kasong Crimes Against Humanity dahil may tinatawag na qualifier ang International Court. Una rito, kinwestiyon ni VP Sara ang nasabing bilang ng ebidensya taliwas sa iniuulat na mahigit 30,000 katao ang namatay sa war on drugs ng Duterte administration. Pasada Balita. Hinimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga taga-suporta na dumistansya sa pagbibigay ng komento hinggil sa kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court o ICC, yung Crimes Against Humanity. Ibinahagi ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang mensahe kung saan sinabi niya ng dating Pangulo na hayaan na lamang umusad ang legal na proseso kaugnay sa kaso nito. Ayon kay VP Sara, sinabi rin ng kanyang ama na kung gusto ng mga taga-suporta nito na ipahayag ang kanilang damdamin at galit, ay mas mainam na wag ng pag-usapan ang kaso ng dating Pangulo. Kasabay nito, hinimok din ng nakatatandang Duterte ang kanyang mga supporters na iboto sa halala ng senatorial candidates ng PDP. Samantala, kinumpirma naman ng Vice Presidente na nabisita na Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ang dating Pangulo sa ICC Penitentiary Facility sa The Hague, Netherlands. Pasada Balita. Samantala, maintenance ng natural gas plant pinatitiyak ng DOE o sa DOE na matatapos alinsunod sa schedule. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega, bueno. Dapat tiyakin ng Department of Energy na ang maintenance ng natural gas plants ay naayon sa target at hindi na ma-extend pa ang scheduled shutdown nito. Ito naging panawagan ni Senate Committee on Energy Vice Chairman Senator Sherwin Gatchalian matapos na i-anunsyo ng DOE na nag-shutdown nitong nakalipas na weekend ang South Premier Power Corporation at Excellent Energy Resources Incorporated na kapwa pagmamay-ari ng Meralco Power Gen, San Miguel Global Power at Aboitiz Power. Ayon kay Gatchalian, batid nila na ang preventive maintenance ay importante para maiwasan ang mga hindi planadong shutdown dahil may negatibo itong epekto sa mga negosyo at mga consumer. Kaya ayon kay Senator Gatchalian, umaasa siya na ang maintenance ng natural gas plant ay hindi magdudulot ng hindi inaasahan na power loss. Git ng Senador, dapat na masusing i-monitor ng DOE ang sitwasyon para matiyak na matatapos sa takdang panahon o on time ang maintenance activity. Muli nanawagan ng Senador sa mga consumer na magpatupad ng energy conservation o magtipid
sa konsumo sa kuryente para makatulong na maiwasan ang power interruption. Makatutulong din anya sa mga consumer ang pagtitipid sa kuryente para makatipid sila sa pambayad ng kuryente. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At sa atin pong siya sa track record, ang mga miyembro ba ng TODA ay natulungan na rin ni Senator Bongo? Alamin po natin sa siya sa track record. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Mula sa isang mensahe, tinanong ng isang netizen kung ang mga miyembro ba ng TODA ay natulungan na rin ni Senator Bongo. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, noong Disyembre 29 ay isinagawa sa Barangay BF Home sa Parañaque City ang isang medical at dental mission na nakalaan para sa mga TODA members. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health at sa pagpapatuloy ng kanyang advokasya, sinuportahan ni Senator Bongo at ng kanyang malasakit team ang isinagawang programa kung saan sa tulong ng Local Government Unit o LGU ng Parañaque ay nakapagpamahagi sila ng tulong sa 800 TODA members at kanilang mga pamilya. Kabilang sa natanggap ng mga piling benepisyaryo ay sapatos at sports equipment. Ayon kay Mr. Malasakit Bongo, ang kalusugan at kalagayan ng mga miyembro ng TODA ay dapat lamang nabigyang prioridad dahil sa malaking gampanin nito sa kanilang hanap buhay at pagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Pasada Balita. Sa oras na 12 sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan din po natin at susugan din natin, Kuya John. Importante yan. Importante rin ho ito. Itong kanina binabanggit ni Secretary Ted Herbosa, of course, yung the Mga big gusali. one. Yes, yung mga gusali. Maigi pong malaman din ho natin. Pati ho yung mga kalsada, Correct. yung mga tulay, kailangan malaman din ho natin kung yan ba ay preparado para sa the big one, para ho magbigay ho ng mga karagdagan detalye at syempre yung isasagawa na ring EDSA Rehab. Nasa kabilang linya po natin ang Regional Director ng DPWH NCR, walang iba kundi si Director Loretta Malaluan. Magandang umaga po, Director Malaluan. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Director. Magandang umaga, Sir John and Sir Drew, at sa lahat ng inyong tagapakinig sa Pasada Balita. Good morning po, Director Malaluan. Alright, so usap-usapan, muling binuhay at muling nakalampag po ang mga bansa malapit sa Myanmar at Thailand, kaugnay po nung nangyaring malakas na pagyanig. Ang question, Director Malaluan, kamusta po ang ating mga tulay, mga lansangan, at ikangay iba pang mga establishmento na under ng inyong ahensya when it comes to preparation po sa wag namang mangyari yung pong the big one sa Pilipinas? Opo, sa yung sinasabi pong the big one, predicted na around 7.2 magnitude po ito, mas mataas na ang nangyari sa Myanmar. The earthquake is predicted to hit Metro Manila. Kung mangyayari po at sana nga po huwag mangyari. Ang Department of Public Works and Highways po ay nag-develop na ng guidelines, especially yung equipment prepositioning namin and mobilization contingency plan that will immediately
immediately facilitate an effective response in the event nga that the big one occurs in Mega Manila. The Big One Preparedness Program of the department ay na-issue pa ito nung time ni then Secretary Mark Villar, which will serve as our standard operating procedure of disaster responding ng lahat ng regional offices and district engineering offices dito sa buong Pilipinas po. During the disaster response phase 4, immediately after the earthquake, the DPWH shall coordinate with Regional and Provincial Disaster Risk Reduction Management Council of Civil Defense to provide support to the logistic response cluster. Wow. Right now po, ang Department of Public Works and Highways ay nagkaroon na rin po starting CY 2020 po, nung 2020 pa po at hanggang ngayon po, ay nagkakaroon na po ng various structural strengthening or retrofitting sa iba't iba nating public buildings. Especially po yung ating mga health facilities at mga school buildings po. Right. Sa ngayon po ay around 88 public buildings na po ang na-retrofit natin. Natapos na po natin yon at patuloy pa po tayong nagsasagawa ng mga retrofitting sa ating mga public sorry po, buildings. with your indulgence, Director Malaluan, nangyari po yung sa Isabela na wala pong pagyanig pero mukhang nag-overload lang ang truck pero gumuho, nabali yung tulay. So dito po sa atin, alam naman natin na NCR talaga ang, wag naman pong mangyari, ang tumbok ng malakas na lindol. Yung po bang mga tulay natin dito, yung mga flyover, yung mga MRT lines natin, LRT, masasabi po natin handa, if ever, na wag naman pong mangyari, maganap itong The Big One, Director? Dito po sa EDSA, nag-start tayo ng retrofitting and strengthening po ng 6 na mga flyovers po natin dito. Isa na nga po dyan yung Kamuning Flyover, Quezon Avenue Flyover, Magallanes Flyover po. Sa ngayon po, sa 2025, ay meron din po tayong mga schedules na retrofitting po na upang mapatibay nga po ang ating mga tulay at flyover along EDSA. At meron po yung mga continuing kasi po yung ating pong budget ay limited. Kaya po nagiging phase by phase po ang pagsasaayos natin ng mga flyover and tulay po dito sa kahabaan ng EDSA. Ngayon 2025 po ay magkakaroon po tayo ng retrofitting dito po sa Ayala EDSA Flyover, sa EDSA Kalayaan Fort Bonifacio Flyover. Itutuloy pa rin po natin ang pagsasaayos ng Magallanes Flyover, Ortigas Flyover, ang Ortigas Interchange, Show Flyover. At ganoon din po, magkakaroon din tayo ng rehabilitation ng yung pong ibang portion ng Magallanes Flyover at Santolan Flyover po. Opo, Director, how about naman po yung iba pang tulay like Guadalupe po, Director? Ang Guadalupe po ay kasama na sa ating gagawin. Ito po ay part ng ating pong JICA assisted program na kung saan po ay isasaayos natin ang Guadalupe Bridge po at ang replacement ng Lambingan Bridge. Alright. Okay. So nakatitiyak po at kumbagay kung sakasakali man, again, wag naman po mangyari, talagang handa po ang mga lansangan na yan at mga tulay na yan at mga establishmento, Director Malaluan. Yan po ang pinaghahandaan natin na ang alam naman po natin na hindi po natin tansyado ang lakas na darating na earthquake sa atin. Pero ang inaasahan po natin dito ay ma-minimize po ang magiging impact nitong lakas po ng darating na earthquake para po hindi po dumami yung maaapektuhan sa lalo na po yung pagdating po sa injuries and casualties po.
Director, total, kumbaga retrofitting din lang naman pinag-uusapan. Hindi na ako lalayo sa Maynila, puro luma dyan. Natapos na ho ba natin or ongoing pa rin yung mga pag-retrofit dun sa mga luma, mga as in talagang 100. Ninuno pa natin Mga yata ninuno pa nakatira. natin na nakatira doon. Director, lalo ho dyan sa Maynila, of course. Escolta, no? Yes, Escolta. Andyan ang Chinatown. seat of power natin sa lungsod ng Maynila. Director. Opo, ang mga tulay natin, lalo na itong luma po, ay patuloy po nating ini-inspection yan. At sa ngayon po, meron po tayong ginagawang retrofitting dito sa Quezon Bridge, dito sa Quiapo. At saka Right. nagkaroon din po tayo sa Delpan Bridge ng May mga talagang retrofitting. pangunahin. Right. Ito naman po, segue kami ng konti pero sa inyo pa rin po ito. Ma'am, ano ba talaga ang timeline na ibinibigay ninyo sa rehabilitasyon ng EDSA? Kasi may nagbabanggit na hanggang 2028 po matatapos eh. Bali po, sa ngayon po, tulad na nasabi during sa press con po, inaayos pa po namin yung mga schedules kasi po nagkaroon ng mga pagbabago sa priorities dahil po ang binibigyan ng tugon ay yung magiging ASEAN 2026 po natin. Kaya po hindi pa kami makapagbigay ng eksaktong schedules po. Pero sa mga susunod pong araw ay pinangako naman po ng ating mga bosses tulad po ni Secretary Vince, nila Chairman Artes at kami po sa Department of Public Works and Highways na ibibigay po namin ang lahat ng details. Kaya lang po nagsasaayos pa ngayon. Ano po yung binanggit yung ASEAN 2026, ma'am? Sorry Opo. O yun? Ito po yung yung magkakaroon po ng pagpupulong dito sa tayo po ang mag-host ng ASEAN 2026. Kailan ho ba yan ASEAN anong buwan? Eksaktong petsa para mabatid naman, of course, ano rin yan. Malaking event yan. Malaking event yan, Director. Ang talaga pong event ay mangyayari sa 2026 pero may mga ilang pagpupulong na pong magaganap starting October 2025. Pero ito po ay halos mangyayari dito sa bandang Rojas Boulevard po sa bandang PICC. Alright. Ma'am, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong paalala or ika ngayong mensahe. Lalo na sa ating mga kababayan na talaga namang hindi natin maiiwasang mangamba. Lahat naman tayo dahil sa posibleng the big one na harinaway wag naman pong maganap. Go ahead po, Director. Sa ating po mga nakikinig at mga kababayan, sana po ay lahat ng ating panalangin ay mangyari na hindi mangyari po itong the big one. Pero bagamat po ang ating pamahalaan ay ginagawa po ang lahat upang ating pong ma-minimize ang magiging damage po or epekto ng the big one po sa ating mga structures upang pong ay mabawasan po or ma-minimize ang magiging epekto din sa ating mga buhay at sa mga damage po sa ating mga structures. Alright, with that, Director Malaluan, maraming salamat sa pagkakataon at mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito sa update sa inyo naman pong hanay. Maraming salamat po, ma'am. Good morning. Ingat po. Maraming salamat. Salamat po, Director. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si DPWH NCR Director Loretta Malaluan. Pasada Balita. Ang kailangan lang naman talaga natin, Kuyang Drew, mga kabalitaktakan, huwag natin iasa lahat sa gobyerno. Dapat tayo mismo alam natin ang dapat natin gawin para sa sarili nating kaligtasan. Survival. Diba? Alright. At sa pagpapatuloy ng iba pang balita, nadagdagan ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger o gutom ngayong buwan. Ito'y batay sa resulta ng inilabas na survey ng SWS o Social Weather Stations kung saan naitala ang 27.2% hunger rate ngayong Marso, mas mataas kumpara sa 21.2% itong Pebrero. Sa naitalang 27.2% na hunger rate, 21% ang nakaranas ng moderate hunger habang 6.2% ang nakaranas ng severe hunger.
Ayon sa SWS, ito ang pinakamataas na hunger rate na naitala mula noong COVID-19 lockdowns noong September 2020 na umabot sa 30.7%. Nagmula sa Visayas ang pinakamaraming bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom na sinundan ng Metro Manila, Mindanao at Balance Luzon. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 20 sa pamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents na edad 18 pataas. Pasada Balita. Mari namang kinundina ng National Police Commission ang sinasabing pamamahiya ng Metro Manila Development Authority sa isang pulis na nahuling nakapark ang motor sa isang bangketa. Ayon mismo kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, saludo siya sa trabahong ginagawa ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, ngunit huwag naman anyang ipahiya ang pulis para lamang sa mga social clicks at for the views. Binigyan din pa ni Commissioner Calinisan na naintindihan niya na walang nakatataas sa batas maging ang PNP, ngunit magkaroon dapat ng courtesya o respeto or paggalang sa mga uniform personnel at huwag itolerate ang police abuse. Nabatid na nag-viral ang isang video ng nasabing MMDA official kung saan makikita itong pinapagalitan ang isang police captain dahil sa anyay hindi magandang pagsagot sa kanila ng pulis matapos tikitan dahil sa pagkakaparada sa bangketa habang makikita rin namang humihingi na ng pasensya o paumanhin ang nasabing pulis. Pasada Balita. Samantala, tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. Ayon sa Deputy Administrator o ayon kay Deputy Administrator at MWSS Corporate Office Spokesman Patrick Dizon, mahigit 200 metro pa ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinagkukunan ng supply ng Metro Manila. Sapat anya ito upang masuplayan din ng tubig ang mga kabahayan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan kung saan ito rin ang nagsusupply ng tubig sa malalaking sakahan sa Central Luzon. Mas mataas din anya ito kumpara sa halos 200 metro noong pagpasok ng tag-init noong isang taon. Binigyang din naman ng MWSS official na sa ngayon ay wala silang nakikitang pagbabawas ng alokasyon ng tubig. Pasada Balita. Ang tanong, patang supply ng tubig, di ba? Hindi ba kayo magtataas? Ha? Ligo muna. Ligo? Ligo muna. Sabagay, nakamahirap sa lahat di ba? Yung hindi ka naligo, ang lakas makainit ang ulo nun. Kung gusto nyo naman makatipid, if you want to conserve water, shower together. Subukan nga natin minsan. Minsan lang. Sama natin si Engineer Wenner Contino. Oras sa udyat. Tatawa-tawa ka na namang mag-isa dyan. 27 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasada Balita. John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, iginit ng Department of Agriculture na wala pang sapat na dahilan upang magtakda ng maximum suggested retail price sa imported na karning baboy. Ito'y matapos sa rekomenda ng Pork Producers Federation of the Philippines sa DA na pababain ang MSRP ng imported pork products upang tuluyan ng bumaba ang presyo ng nasabing produkto sa merkado. Bagamat ayon kay Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi naman mataas ang presyo ng imported na karning baboy. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, hindi hamak na mas pinipili pa rin ng mas nakararaming consumer ang mga sariwa o bagong katay na baboy habang ang mga imported product karaniwang nasa mga commercial establishment. Sabi pa ni ASEC de Mesa na pag-aaralan pa rin nila ang nabanggit na mungkahi. Pasada Balita.
Epektibo na simula ngayong araw ang 45 pesos na maximum suggested retail price sa kada kilo ng imported rice. Dahil dito, i-inspeksyonin ni Agriculture Secretary Kiko Laurel ngayong araw ang ilang tindahan sa Quezon City kasama sina Trade Secretary Cristina Roque at ilang city officials at pulis. Batay sa huling monitoring ng DA sa ilalim ng o sa ilang pamilyan sa Metro Manila, nasa 55 hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng imported special rice. 48 pesos hanggang 51 pesos kada kilo naman ang imported premium rice. Samantala, nasa 43 hanggang 46 pesos ang kada kilo ng imported well-milled rice. 33 pesos hanggang 45 pesos naman ang kada kilo ng imported regular milled rice. Pasada Balita. Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng domestic at wild birds at mga produkto nito mula South Korea, Hungary at Turkey. Ito'y dahil sa pagkalat ng avian influenza sa mga nabanggit na bansa. Ayon sa DA, layo ng temporary import ban na pangalagaan ang lokal na industriya ng pagbababoy mula sa foot and mouth disease. Naniniwala ang DA na kung hindi mapipigilan ang pagpasok ng nasabing sakit sa bansa, magiging mabigat ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Pasada Balita. Sa latest naman ng Filipino Mirror, plano ng Department of Agriculture na gumastos ng halos 10 bilyong piso para sa konstruksyon ng solar-powered irrigation systems at pagpapagawa ng pagpapasariwa ng mga lupa upang madagdagan ang produksyon ng asukal ng 180,000 metric tons at mabawasan ang pag-aangkat. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator at CEO Public Luis Ascona, ipinanukala ng DA ang paggastos ng 8 billion pesos para sa isang 3-year program na magtatayo ng 16,000 units ng small-scale solar irrigation systems na mayroong shallow tube wells. Sasakupin anya ng proyekto ang mahigit 160,000 hektarya ng tubuhan sa buong bansa. Target din ang kagawaran na magpatupad ng 1.65 billion pesos soil rejuvenation program sa mga pangunahing sugarcane producing area sa Luzon tulad ng Batangas at Tarlac, kung saan ang mga lupa ay naging highly acidic na nakasisira sa paglago ng mga pananim. Binigyang din ng SRA official na nasabing proyekto ay kinabibilangan ng pamamahagi ng 5 metrikong toneladang lime per hectare ng tubo. Pasada Balita. Umabot na sa 11 ang bilang ng kumpirmadong election-related violent incident sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, 5 kaso sa nasabing bilang ang sumasailalim na sa preliminary investigation habang ang 6 naman nasa tinatawag pang case build-up. Kaugnay nito, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nasa 39 na ang hinihinalang election-related incidents hanggang noong Marso 28 at 23 kaso rito ang mga kumpirmadong walang kinalaman sa eleksyon. Aminado rin ng PNP spokesperson na mas mainit ang laban sa lokal eleksyon kaya patuloy silang magbabantay upang hindi na madagdagan pa ang validated election-related incidents. Matatanda ang tinawag ng PNP na generally peaceful ang unang araw ng pangangampanya ngayong taon. Pasada Balita. Palo na sa mahigit 76,000 ang kaso ng dengue sa bansa simula Enero 1 hanggang sa kasalukuyan. Ito ayon sa Department of Health ay mas mataas ng 78% kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Naitala ang pinakamaraming kaso ng dengue sa Calabarzon na mahigit 15,000 na sinundan ng NCR na mahigit 13,000 at Central Luzon na mayroong mahigit 12,000 kaso. Karamihan sa mga na-dengue ay edad 14 pababa. Gayunman, inihayag ng DOH na nananatili pa ring mas mababa sa 1% ang fatality rate ng nasabing sakit. Dahil dito muling ipinaalala ng ahensya ang mga sintomas ng naturang sakit kabilang na ang pananakit ng tiyan, pagdurugo, pagsusuka at labis na pagkapagod.
Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y humingi ng update kaugnay po doon sa naganap na road rage sa lungsod ng Antipolo. Mula kay Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman, good morning. Okay, yes. Salamat kuya. Sumasailalim ngayon sa isang major operation. Itong si Mr. Peter, at yung sabi ni Colonel Maragon, na 52 anyos na negosyante na tinamaan sa nambala ng ni Colonel Felipe Maragon, Rizal Provincial Director. Nakalabas na yung anak ni Peter na si Patrick na tinamaan din ng bala sa kanang bahagi ng katawan. Samantalang yung ding bystander na tinamaan din ng ligaw na bala ay nakalabas na rin sa ospital, pati na rin yung asawa ng suspect na si Kenneth, yung negosyante na namaril kahapon. Ayon kay Colonel Maragon, ang tatlo ay na-discharge na kaninang umaga sa ospital, samantalang sumasayalim sa operation. Yung si Peter pala, yung Peter, na tinamaan ng bala sa ulo. Samantala, kasong frustrated homicide ang kakaharapin nitong negosyanteng si Kenneth, at pati ang kanyang baril na caliber 45 revolver ay nasa pag-iingat na ng Rizal Police Provincial Office. Nakakulong na ngayon ang suspect ayon kay Colonel Maragon sa Rizal Police Provincial Office. Arman, Kuyang. Arman. Okay, kuya. Right, linawin Okay, kuya. lamang natin kasi may lumalabas na ulat na 4 ang victim. Pero sa mga nakukuha namin information, 3 lang. Apat ang victim, kuya. 4. May bystander. So lahat yan, sugatan lang, walang patay. Walang patay. Pero Walang critical. patay. Nilino ni Colonel Maragon. Kuya, nilino ni Colonel Maragon. Humingi naman ng paumanhin ng hepe ng Antipolo dahil nabigla daw siya kahapon. Nakala nga, namatay yung si Peter, yung matanda, yung 52 anyos na rider. Ito ba yung nakagitgitan? Namatay, kaya nabigla siya. Humingi na ng paumanhin ng mga mamahayag. At humingi siya ng paumanhin dahil hindi pala patay yung matanda, kundi sumasailalim sa operasyon ngayon. Ito yung critical. Yung Ito yung anak critical. ni Peter na si Patrick na Yung tumumba. Okay, kuya. Yung tatlo, kuya, yung anak ng Peter na si Patrick na tinamaan ng bala sa kanang bahagi ng katawan, naka-discharge na. Yung bystander na pumipigil sa away ng matanda at saka nun si Kenneth ay tinamaan din, nakalabas na rin. Pati yung asawa ng Kenneth, yung ay na-discharge na rin sa ospital. Ano nangyari doon sa asawa? Kasi ang akala nila patay din dahil binuhat ni alias Kenneth ito, di ba? Ano nangyari doon? Tinamaan din ba? Tinamaan sa kaliwang braso. Tinamaan sa kaliwang braso. Okay. Yung asawa ng Kenneth, natumba, siguro sa nervyos, natumba. Kaya kita sa video na binuhat kuya binuhat ng Kenneth. Alright. Yung pala, tinamaan lang sa kaliwang braso ng Swerte pa bala siya. ng baril. Swerte pa siya. Yung tatlo, Anyway. hindi na ni Colonel Maragon sa DWIC kanina, na-discharge na sa ospital. Yung tatlo. Kuyang, linawin natin. Kuyang, linawin natin. Anong pinagmulan talaga? Sino unang nagkaroon kumbaga ng initial investigation? Sino ba ang unang nanggit-git or anong talagang pinag-ugatan? Ayon dito kay Kenneth, hindi niya alam na muntik na niya masagi yung rider, yung Peter, yung matanda. Hindi niya alam na muntik niya masagi. Hinabol siya hanggang may barangay San Jose na Boso. Marilaki. Siya ng motor sa kanyang SUV. Doon na nagwala at nakipaghamunan ng suntukan. Bumaba daw siya para kausapin yung matanda. Kaso lang, inamba na kagad siya ng suntok. Tapos dumating yung anak, yung Patrick, nakisuntok na rin. Wala na rin siyang magawa hanggang sa tinamaan pala ng suntok yung kanyang asawa. Kaya siya na pumunta na ng loob ng sasakyan, kinuha niya yung baril niya. Alright. Okay. This medyo ngayon nagkakaroon na ng linaw. Kasi kung makikita sa video, Kuyang Arman, kinuyog Kinuyog itong suspect ng mga rider. Kaya mukhang napilitang bumunot. Si Kenneth, kinuyog ng mag-ama. Kinuyog ng mag-ama. Ngayon, umaawat yung mga rider na mga naka-blue doon sa Peter. Kaso nga lang, walang patumagang pagsuntok hanggang sa yung anak na si Patrick, natamaan yung suntok yung kanyang asawang babae. Doon na siya nawala ng wisyo, kinuha na niya yung baril. Tapos namaril na lang siya ng habas. Right. Arman, pakitutukan mo yan Pakitutukan mo for update. Okay. Alright, salamat. Sige, kuya. Okay.
Wala pa rin sa kalasan. Marami nagulat para sa naman todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang balita, umapela si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa pamahalaan na magpaabot ng agarang tulong o sumaklolo sa mga kababayang o mga OFW na naaresto sa Qatar dahil sa umano'y hindi otorisadong rally, political demonstrations. Dapat anya silang mabigyan ng tamang consular assistance at proteksyon upang matiyak na daraan sa due process ang kaso alinsunod sa mga umiiral na batas sa Qatar. Nanawagan naman ang mambabatas sa mga overseas Filipino workers na bagaman nauunawaan ang kanilang mga hinaing ay mahalaga pa ring igalang ang mga lokal na batas sa mga bansa kung nasaan sila upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Ipinaalala naman ng kongresista ang abiso ng embahada na umiwas sa mga gawaing maaring magdulot ng problema. Tiniyak naman ni Magsino na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Migrant Workers Office upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Pasada Balita. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na mas palalawigin pa nito ang mga hakbang kontra sa kagutuman sa pamamagitan ng Walang Gutom Program. Kasunod na rin ito ng pinakahuling Social Weather Station Survey na nagpapakitang pumalo sa 27.2% ang hunger rate sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, ang resulta ng pinakabagong survey, indikasyon ng pangangailangang palawigin at pagbutihin pa ang pagsusulong sa Walang Gutom Program ng pamahalaan. Target ng DSWD na mapalawig pa ang bilang ng mga benepisyaryo nito at layong matulungan ang 750,000 food poor families pagsapit ng taong 2027. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. 45 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. That time check was brought to you by MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nakabalik na sa Indonesia ang halos 30 Indonesian national na nasagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Bureau of Immigration mula sa sinalakay na Pogo Hub sa Parañaque City noong nakarang buwan. Ayon sa mga otoridad, plano sanang ilipat ng employer ng sinalakay na Pogo Hub ang mga nasabing biktima sa isang scam hub sa Cambodia. Kasunod ng pagsasara nito noong Enero, pero ito'y naudlot, naunsyame dahil natuntun na ng mga tauhan ng PAOK at BI ang mga empleyado. Kaugnay nito, umasiste rin ang mga nabanggit na ahensya sa repatriation ng mga naturang dayuhan. Pasada Balita. Inaprubahan na ng pulisya mula sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang request ng mga election officer sa rehiyon na magkaroon ng armed police escorts ang mga ito kaugnay sa May 12 elections. Kasunod dito ng tumataas na kaso ng karahasan sa BARM ngayong papalapit ang midterm elections. Ayon kay Police Regional Office BARM Director Brigadier General Romeo Macapaz, magbibigay sila ng isang police escort sa kada election officer. Maliban sa kanila, magbibigay rin anya ang Armed Forces of the Philippines ng isang sundalo batay sa napagkasunduan ng dalawang ahensya upang magkaroon na ng dalawang security details. Nabatid na may 117 municipal at city election officers na nasa ilalim ng Area of Responsibility ng PRO BARM. Pasada Balita.
Samantala, pinag-utos ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang pag-i-issue ng nasa 11.8 million na plaka para sa susunod na 4 hanggang 5 buwan. Kasunod dito ng direktiba ni DOTR Secretary Vince Dizon na pabilisin ang pag-i-issue ng mga motor plates. Isa ito sa tinalakay ni LTO ni Mendoza sa idinaos sa seminar sa Plate and Registration Management Information System. Ang nasabing seminar ay dinalawa ng mga pangunahing opisyal ng ahensya na layuning isaayos ang proseso ng pagpaparehistro ng sasakyan at paglalabas ng mga plaka. Idinagdag pa ng LTO official na mahalaga ang ipinanukalang PRMIS o PRMIS para mas maging sistematiko at transparent ang registration. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Umaba ang binabayarang utang ng Pilipinas ng 32.9% noong Enero. Ayon sa Bureau of Treasury, umabot lamang sa 106.51 billion pesos ang nabayaran ng pamahalaan noong nasabing buwan. Mas mababa ito sa 158.9 billion pesos na naitala sa parehong panahon noong namang nakaraang taon. Paliwanag ng Bureau of Treasury, dahil ito sa mas mababang amortization. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagpadala pa ng karagdagang 3,000 sundalo ang North Korea sa Russia noong Enero at Pebrero. Ito ayon sa South Korean Army ay batay sa kanilang pinakabagong assessment report. Patunayan nila ito na nagpapatuloy ang suporta ng North Korea kay Russian President Vladimir Putin kontra Ukraine. Bukod pa rito, kinumpirma ng Joint Chief of Staff ng SOCOR na nagpapadala rin ng NOCOR ng mga karagdagang missiles, artillery equipments at ammunition para sa Russia. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinapos ng Gilas Women ang kanilang 2025 FIBA Asia Cup 3x3 sa ika-4 na pwesto. Sa score na 21-11, kinapos sina Mika Cacho, Jazz Hozon at Kay Pingol kontra China sa bronze medal match. Hindi naman nakapaglaro ang Gilas star na si Camille Clarin matapos makaranas ng high-grade partial anterior cruciate ligament sa kanang tuhod. Bagamat bigong makapag-uwi ng medalya ang koponan ng bansa, nakapagtala pa rin ng kasaysayan ang Gilas Women dahil ito ang pinakamataas na pwesto na kanilang nakamit sa nasabing liga. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Isa sa pinakamahalagang mineral sa katawan ang potasyo. Mahalaga ang potasyo upang maging maayos ang cells at kalamnan. Malaki rin ang naiaambag nito para lumusog o malusog sa malusog na organs tulad ng puso, bato at iba pa. Nakatutulong din ang potassium na matatagpuan po sa saging sa pagme-maintain ng tubig at pagpapanatiling balanse ng mga mineral at electrolytes sa katawan. Kabilang sa mga pagkain na mayaman din sa potassium bukod po sa saging ay white beans, spinach, yung kapatid po ng kangkong, patatas, kalabasa, salmon at avocado. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Engineer Mener, pwede mo ba akong bigyan ng isang maganda-gandang awitin dyan bilang background? Kung kaya lang naman, ha? Ha? Dedicated ba yan? Oo. Kasi, inamin po ng mga aktres na sina Glyza De Castro at RC Muñoz na malaki ang naitulong ng musika sa kanilang buhay. Musika? Ayon kay Glyza, malaking tulong ang musika para malampasan ang kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Ay naman pala. Samantala, binigyan din naman ni RC na musika rin ang nakapagpapasaya sa kanyang buhay. Git ng dalawa, isinalba ng musika ang kani-kanilang mga buhay. Therapy. Apagandang music.
magandang music. Music to my ears. Maraming salamat sa iyo, ha, musical director. O, ikaw na. Eto, good news naman ho tayo, ha. Masaya ho ito at maganda ho ito. Muling ginanap ang Pet Summit Philippines 2025. Isang taunang event po ito. Ano yan? Pet Summit Alright. Philippines. Para ho sa mga mahilig ho sa pets. Isang taunang event para ho sa mga pet lovers, negosyo at eksperto sa pet industry. Sa loob ng 3 araw, itinampok ang iba't ibang aktibidad na nagtuturo ng responsableng pag-aalaga ng hayop. Mahigit 100 exhibitors ang lumahok, kabilang po ang pet food brands, veterinary service at grooming businesses. Nakibahagi rin, of course, ang Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ 882 at Aliw Channel 23, maging ang Home Radio 97.9 upang ipalaganap ang kahalagahan ng pet care. Isa sa mga highlight ng event ang Pet Adoption Drive, kung saan maraming aso at pusa ang nakahanap ng kanila pong bagong tahanan. Nagkaroon din ng seminars at workshops sa nutrition, training at animal welfare para sa pet owners at animal advocates. Lumaki ang interes sa eco-friendly at organic pet products na mas pinahalagan ngayon ng pet owners para sa kalusugan ng mga alaga nila. Dahil sa tagumpay ng event, inaasang mas maraming exhibitors at pet lovers ang dadalo sa susunod na taon upang ipagpatuloy ang layuning gawing mas pet-friendly at responsableng komunidad ang Pilipinas. Pasada Bago tayo tuloy Balita. magpaalam, kuya, ano nga yung sa health news mo? Potassium? Potassium. Ano yung mga magagandang magagandang dapat kainin? Saging. Ano pa? Avocado, white beans, kalabasa, salmon, Tsaka spinach. spinach. Kaya pala hindi tayo magtataka si Papay, makinis ang muka at ang daming muscle. Tama ba yung kalamnan ng muscle ang in English? Yes. Tama? Kaya pala ganun yung braso ni Papay. Pag kumakain ng spinach, lumalaki. At higit sa lahat, wala siyang tigyawat. Kalay, Diba? nakita mo pa yun? Oo. Kasi mukhang si Brutus sumisingit din ng pagkain ng spinach yun eh. Si Olive. Ay, si Olive, ang problema kay Olive, maganda height niya. Kaya lang payatot. Baka hindi naman kumakain ba yung spinach si Olive? Malamang puro laman ang kinakain ni Olive. Baka yung tangkay ang binabanat. Hindi siya kumakain ng Hindi siya kumakain ng gulay siguro. Kasi inubos na ni Papay. Pero seryoso ha? Napakamainam po talaga, epektibo kontra tigyawat ang saging. Gustong gusto ko yan. Alam mo kung bakit? Wala naman kasing unggoy na may tigyawat. Oy, teka lang, batiin ko lang ha. Ano? Kaya pinapabati ni Bilisan mo, wala na oras. si Judith Estrada Larino, ating news director, si Ginoong Robertson Ong, ang operations chief ng RPN. Yan, birthday daw kasi. Birthday din ni Jufel birthday. Quiñones. Kala ko ni Jufel Peleño. Uy. Jufel Quiñones ng DWIC Tech sa lalawigan ng Cebu. Eid Mubarak nga pala sa mga kapatid nating Muslim. Oo, sa Alright. ngayong araw. At sumayin niyo po ang Monday edition pa lamang yan ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang po yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang karambola. Oras Zodiac. Ay, sakto yung punto. 8:00 na ng umaga. Yun na. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Ebanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.